recipe reveal para sa ating creamy maha blanca. At syempre, sasamahan ko na rin yan ng tips and hacks. Syempre, ang main ingredients nga natin ay cream pure cornstarch. Pwede din naman yung cornstarch na nabibili sa palengke, pero mas preferred ko nga itong nakabox. So much better na ito na nga lang din yung gamitin nyo para makuha nyo talaga kung paano yung ginagawa ko na creamy maha blanca. 500 grams or kalahating kilo nga lang yung kailangan natin, pero kadalasan ang binibili ko ay yung 1 kilo na dahil wala akong mahanap na saktong 500 grams or kalahating kilo. At take note din na etong cream na brand ang bibili nyo dahil na-try ko nga yung isang box na color blue at hindi siya ganun kaganda. At nag-add nga lang ako dyan ng 3 cups ng water. At wag na wag nyo din pang tatansyahin pala yung mga sukat niyan. Kailangan po ay meron talaga kayong measuring cup para makuha nyo ang tamang sukat. Next ay kailangan nga natin ng original na Alaska evaporated milk. Yung malaking size po ito, dalawa yung kailangan natin. Make sure na original din po para makuha nyo talaga yung tamang lasa dahil nakagamit po ako ng ibang brand ay hindi talaga okay yung naging kinalabasan niya. Next naman ay 3 cups din ng coconut milk or yung pangalawang piga pag nagpagata tayo ng niyog. Another tip, 3 niyog nga po ang bilhin nyo at ipagata nyo na. Yung isa ay para sa latik na ating topping. Yung isang kakanggata lang po ang gagawin yung latik ha. Dahil yung dalawa naman po ay gagamitin din natin dito sa ating recipe. Halu-haluin nyo lang po ito para mawala yung mga buo-buong cornstarch sa ilalim. Pwede rin po kayo gumamit ng ibang panghalo. Ngayon naman kapag wala na pong buo-buong cornstarch sa ilalim at nahalo na ay pwede na po nating ilagay ang 2 cups ng premium raw sugar or ng segundang asukal. Karamihan po sa mga ingredients na ginamit ko ay sa Pure Gold ko lang po nabibili. Madali nyo lang po makita yung premium raw sugar na ginagamit ko sa Pure Gold dun lang po sa section ng mga asukal. At yung kalahating kilo po ay sobrang sobra na dahil kailangan nyo lang po ay 2 cups ng sugar. Another tip na natutunan ko dito sa aking paggawa ng creamy maha ay mas okay, much better kung ilalagay nyo ang asukal kasabay ng cornstarch. Dahil sa napansin ko po, mas mabilis matunaw ang cornstarch kapag nahaluan ng asukal. At hindi po siya ganong kadikit at kahirap haluin. Next naman po na kailangan natin ay Jolly Cream Corn. Magkaiba po ang cream corn at ang whole corn. Kapag po bibili kayo ay titingnan nyo pong mabuti dahil madalas po ako na mali ang nadadampot ko. Isang lata lang po ng cream corn at isang lata rin po ng Jolly Whole Corn naman. Pero eto naman pong whole corn ay magtitira nga po tayo ng kaunti para sa ating pang toppings. At mas okay rin po na isasama na natin yung pinakang sabaw ng whole corn dahil mas makadadagdag lasa pa po yan sa ating creamy maha blanca. At ang next na ingredients naman nga po natin ay pinaka-importante na kamukha nga po ng ganitong brand ang bibilin nyo. Ang Jolly Cow Condensed Milk. Pure Gold nga lang po ako nakakabili ng ganitong condensed milk at nagtry nga po ako ng iba pero ibang-iba yung naging texture at naging lasa ng aking creamy maha blanca. So, importante nga po na ganitong brand din ang bilin nyo at 2 can nga po ang kailangan natin. Susunod naman po natin na kailangan ay ang kakanggata o ang unang piga. 2 cups nga rin ang kailangan natin at another tip lang, kung maaga nga po kayo magluluto bukas ay kailangan bumili na po kayo ngayong hapon ng gata. Kagaya po nitong ginawa ko ay nilagay ko nga lang po ito sa freezer. At ilang oras pa nga po ako bago magluto ay inilabas ko na ito sa freezer. At bago nyo nga po siya i-store sa freezer, kailangan ay sukatin nyo na muna ang 2 cups na kakanggata at 3 cups ng pangalawang gata. At yung maiiwan naman po na 1 cup ng kakanggata ay gagawin po ito para sa ating latik. Naglalagay nga rin ako ng isang Nestle All-Purpose Cream para talagang creamy ang ating creamy maha blanca. Pagka nailagay na nga po natin lahat ang mga ingredients ay halu-haluin na lang natin ito for the last time bago natin ito isalang. At another tip, kung mag-isa nga lang po kayo na magluluto ay ligpitin nyo muna lahat ng mga kalat na nagawa at linisin para nga ma-ready muna natin ang ating mga kailangang paglagyan. Dahil kailangan bago nga po maluto ang ating creamy maha blanca ay nakaredy na nga ang ating paglalagyan. Dahil mabilis nga lang ito mabuo at mag-form. Kaya kailangan bago pa man ito lumamig ay naisali na natin ito sa mga containers. Sa recipe nga na ito ay nasa 11 to 12 tubs nga ang magagawa. Kapag okay na nga at ready na nga ang mga lalagyan ay pwede na nga tayong magsalang sa malakas na apoy sa loob ng 10 minutes. At continuous nga lang ang paghahalo natin dito at wag nating hayaan na manikit sa ilalim yung mga cornstarch. At nakadepende rin po ang time ng pagluluto sa ating paglulutuan. Dahil magkakaiba po tayo ng paglulutuan, merong makapal at merong manipis. Sa akin po kasi ay 10 minutes bago siya mamumuo. Ngayon ko sa pinaglulutuan nyo naman po ay wala pang 10 minutes pero napapansin nyo na namumuo na ay pwede nyo na pong hinaan ang apoy. At continuous pa rin po sa paghahalo. Ganyan po yung
sinasabi ko na parang namumuo-muo na siya. Kapag ganyan po at nahinaan nyo na yung apoy, haluin lang po ulit natin yan sa loob ng 6 minutes or kapag alam natin na luto na at okay na, medyo mahirap na po siyang haluin ay pwede na pong patayin ang apoy. At kapag kahango nga natin ay kailangan i-transfer na nga natin agad siya sa isang container o sa paglalagyan nga natin. At wag nga po nating iintayin na lumamig pa to bago natin i-transfer sa lagayan. Dahil mabilis nga lang po ito mag-form at mabuo. At pagkatapos nga natin ay maglalagay naman tayo ngayon ng ating toppings. Ito nga po pala yung itinara nating whole corn dito sa ating recipe. Mas okay na ilagay natin yung whole corn na medyo mainit-init pa ang maha. Next naman sa ating toppings ay ang Eden cheese. Minsan po kasi ay naiiba rin ang lasa pag ibang brand din ng cheese ang ating ilalagay. Yung iba ay mas prefer na hindi naglalagay ng cheese, pero ako mas gusto ko po naglalagay ng cheese sa creamy maha blanca dahil nababalance niya po ang tamis. At hindi po siya ganong nakakaumay. Isang box nga ng Eden cheese ang nagagamit ko sa isang recipe. At syempre, hindi mawawala ang latik. Yung sobra sa 2 cups na kakanggata ay ginagawa ko ang latik bago ako maghalo. Madali lang din naman gumawa nun. Kayang-kaya nyo na yon. At charan! Tapos na nga at luto na ang ating creamy maha blanca. Sana ay ma-perfect nyo rin dahil napakasarap talaga ng creamy maha blanca na to. Comment na lang kayo kung meron pa kayong mga katanungan dito sa ating creamy maha blanca. Thank you for watching and enjoy cooking!